Ba't nandito ka? Anong sorry? Sa nangyari kanina? You're drunk. Ramdam ang OPIP ko eh. Wala na kaming budget. Pagkalabas ni Bingo sa pera niya ay agad siyang nakipagkita kay Kenny para ibigay ang 200,000 para makuha na niya yung mata para kay Lola Nene. Nang kukunin na ito ni Kenny ay hindi binigay ng binata na tinanong niya kung asaan ang matang kapalit ng pera niya na giniit naman ni Kenny na sila na ang bahala basta sabihin lang nila kung saang hospital ma-opera ang matanda at kung sino ang doktor niya na sigurado siyang darating yung mata at nang binigay naman ni Bingo yung pera ay humirit pa siya na paunang bayad niya yung 200,000 na kinagalit ni Bingo kaya agad niyang kinuha yung pera sabay galit niyang sinabi na 200,000 ang usapan nila pero giniit naman ni Kenny na mahal na ang mata na 1 milyon na ang presyo ng mata ang ibibigay nila. Dahil dito ay kinalyuhan ni Bingo si Kenny na hinamon naman niya ang binata na ituloy niya ang pananakit niya na wag siyang maging maangas dahil siya ang may kailangan sa kanya na dahilan na pinakawalan din siya ng binata. Giniit pa ni Kenny na may tropang mayaman si Bingo na si Caroline ang tinutukoy niya na pwede naman siyang mangutang sa dalaga dahil alam naman niyang gagawin lahat ni Bingo para sa lola niya. Sabay sinabing hindi ba niya ibibigay yung 200,000 na down payment niya na agad namang sinabi ni Bingo na para't ano pa't ibigay niya dahil isang mata lang naman ang katumbas ng pera niya kaya giniit naman ni Kenny na mag-usap na lang sila kapag meron ng 1 milyon na hawak si Bingo. Nang masagasahan naman na si Aling Pato ay agad din siyang sinakay sa kotse at kinuha pati envelope na dala-dala niya na isang tsinelas lang niya ang naiwan sa kalsada na tumakbo pa ang mga taong nakakita pero hindi na nila naabutan ang matanda dahil mabilis na umalis ang kotseng tumangay sa kanya. Nang marinig ng mga pulis na patagong nagtago na umalalay kay Caroline ay agad silang lumabas upang tignan kung sinong nasagasahan pero hindi na nila naabutan pa na maging yung plate number ng sasakyan ay hindi din nakuha ng mga nakakita. Hinatid naman ng mga pulis si Caroline sa mansyon kung saan sinabi nila kay Wilson na i-report nila agad kung tatawag pa ulit yung number na gamit ni Aling Pato na nasagasahan na ito at hindi nila alam kung sinong kumuha sa kanya dahil ayon sa initial investigation nila ay mental unstable si Patricia Bugtong alias Pato na buti na lang ay hindi siya in-entertain ni Caroline na agad namang nagpasalamat si Wilson. Nagpasalamat naman si Caroline sa papa niya na siya ang kasama ng mga pulis na makipagkita sana sa matanda. Ang alam ni Wilson ay matatahimik na sila pero umpisa pa lang ng bangungot sa kanilang pamilya. Hindi naman kumbinsido si Caroline na alam niyang kahit may problema sa pag-iisip si Aling Pato ay meron siyang gustong patunayan na katotohanan gusto niyang ipaalam sa dalaga. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.